パーリングして感じたことは、まずはパンチ力はすごいある方だと思いました。フェザー級の僕が強いと感じるので、バンタム級ではかなりある方だと思います。質的にはかなり硬いパンチでした。What the fuck? Pow! Hey, what's up mga idol natin dyan? Kumusta pa kayo lahat? DJL Sports TV nagbabalik mga idol. So for today's video mga idol ay magre-react tayo dito sa isang Hapon na dating ka-sparring daw ni Cuadro Alas Casimero, na kung saan mga idol na-impressed at na-amaze talaga siya dito, na kung saan mga idol sinabi niya talaga dito na kung saan mga idol na itong si Cuadro Alas Casimero daw ay pagdating sa lona ay kakaiba. Pabago-bago ang kanyang galawan. Ika nga, delikado daw si Naoya Inoue at kailangan mag-iingat si Naoya Inoue kung sakali sila ay maglaban dito kay Cuadro Alas Casimero. Kasi natural lang daw si Cuadro Alas Casimero na sumuntok, no? During sa build daw ng kanilang laban. At dito nga mga idol, hindi rin masasabi niya na talagang itong si Casimero ay matatalo ni Naoya Inoue, dahil si Casimero daw ay malupit talaga pagdating sa luna. Sabi nga niya na talagang naka-sparring daw niya si Cuadro Alas Casimero at nakaramdam nga daw talaga siya ng kakaiba etong si Casimero ang kanyang naka-sparring. So ibig sabihin mga idol, delikado talaga itong si Naoya Inoue kung makalaban niya si Casimero, no? Sa tingin daw niya, napakalakas talaga ang kanyang suntok daw. Nakakamangha daw, sabi ng Japanese na naka-sparring ni Cuadro Alas Casimero. So dito po mga idol, sinabi niya na kailangan mag-ingat ni Naoya Inoue, na alam naman natin etong si Cuadro Alas Casimero paiba-iba talaga ang kanyang galawan. Ika nga, sabi niya dito, kahit ako nga featherweight, no? Featherweight siya, ramdam ko ang lakas ng suntok niya. Tingin ko lalo nasa bantamweight. Well mga idol, ang tinutukoy niya dati, itong si Cuadro Alas Casimero, dati kasi sa bantamweight siya, ngayon nasa super bantamweight na. Pero itong ka-sparring niya, featherweight. So ibig sabihin mga idol, 126. Dati 118 si Casimero, pero ramdam daw niya ang lakas ni Cuadro Alas Casimero. So nagpapatunay lang ang isang Hapon mga idol na itong si Cuadro Alas Casimero hindi basta-basta pagdating po sa laban. Na ika nga, sabi nga niya dito, hindi po kami nag-spar ni Inoue, pero sa nakita ko gagawin ni Inoue ang lagi niyang ginagawa, manalo siya by knockout. Well mga idol, alam naman natin na isang si Naoya Inoue, pagdating kasi sa laban, na itong si Naoya Inoue, knockout talagang tirada. Pero sa mga tao lang na walang kakayahan din na sumabay kay Naoya Inoue. Kumbaga, kagaya ni Tapales na nagdepensa lang siya, si Pulton. Pero pagdating kay Casimero mga idol, kontrapilo sila eh. Si Casimero kaya makipagsabayan gaya ng ginawa niya dito kay Doc Maika, no? Pagtingin naman niya na malupit, gagayahin na naman niya, o kumbaga ang gagawin naman niya yung style niya doon sa laban ni Sulani Titi, na kumbaga parang cheese lang ang galawan, no? Na kung saan ay mati na kaagad in 3 rounds, na mati kaagad si tawag dito itong si Sulani Titi. At sabi pa niya dito mga idol, no na dito daw sa simula pa lang daw ay madiin na daw yung talagang suntok ni Cuadro Alas Casimero. Pagdating sa laban talaga daw mga idol, itong si Casimero kakaiba talaga. So nakikita natin dito mga idol ang kaibahan ni Cuadro Alas Casimero sa ibang mga boksingero. Hindi po aabot si Cuadro Alas Casimero ng 3 Division World Champion kung wala siyang dito. Ika nga, sabi nga nila, yung ring IQ ni Cuadro Alas Casimero, napakalupit po mga idol. Kayo, ano masasabi nyo dito sa sinasabi ng Hapon mga idol na
naka-sparring ni Cuadros Casimero itong lumalaban sa featherweight na dati na naka-sparring ni Cuadros Casimero. Agree ba kayo sa sinasabi niya? Please comment down below mga idol. Gusto ko malaman ang inyong mga opinion.